Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Ito yung narinig natin sa Ebanghelyo ni San Marcos na ipinaalala ni Jesus sa mga taong sumusunod sa Kanya at sa Kanyang mga alagad na kung itusin ay mula pa sa lumang tipan sa aklat ng Genesis. Bahagi yun, hindi na natapos ang pagsasampa ng pagsasabatas ng diborsyo. So, bahagi yun. At kung tutusin naman, kung makita ka natin sa banal ng kasulatan, ay matagal ng usapin ito. Kahit bago pa dumating sa Jesus. Mga 5,000 taon na nakalilipas. Bahagi yun na nakita natin na nais sa pagtibay ni Jesus ang kahalagahan at ang tinatawag natin biyaya ng sakramento ng kasal at sa pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. Tayo, hindi tayo pumapayaw ng divorce. Paano yung annulment? Yung annulment ng simbahan, no? May annulment din ang civil code. Yung annulment ng simbahan ay alin, there is no marriage. Ano lang ang nangyari? Kasal-kasalan. Ibig sabihin, effective yung marriage simula doon sa ritual ng kasal. Anong halimbawa? Yung mga defect. Yung walang tamang edad. Sangayon sa batas ng gobyerno at sa batas ng simbahan, you must be 18 kapag ikaw ay kinasal. Kapag ikaw ay kinasal, kapag wala kang 18, the marriage is null and void since the beginning. Kaya lang, para maging legal, isasampa mo sa kaso. Ang tawag doon ay alin? Annulment. So, medyo may pagkakaiba lamang yung definition ng simbahan sa gobyerno. Sa gobyerno kasi alin, the defect is not only before the marriage, even during the marriage. Sa simbahan, the defect must be present before the marriage. Kaya bahagi yun. Kaya ang simbahan hindi nagkakasal ng alin, ng wala sa tamang edad. Bakit? Pag-aksi lang kayo ng panahon. Sabihin natin, pwede ba kayo mawalan? Pwede sampahan yung nagkasal, no? Na wrong discretion of the use of power to solemnize marriage. Pwede mawalan ka ng lisensya na magkasal. Ano pa halimbawa? Para kasimbahan, yung defect of marriage. Kaya siya nagsasabi, Father, pwede bang magkasal sa garden? Yung kasal sa mga garden. Wala akong kasal katoliko. Yung garden wedding, hindi yung tayo pumapayag ng garden wedding. Bahagi ko yun. Ang kasal natin ngayon, sa loob ng simbahan. Bakit sa loob ng simbahan? Kasi ang nagsama sa inyo ay ang Diyos. Saan higit kayo maipakita na ipinagsama ng Diyos sa bahay ng Diyos. Kaya hindi tayo pumapayag na garden wedding, beach wedding, kundi kaya ay yung kung saan lugar. Ang ating talagang proper place of wedding ay sa loob ng simbahan. Bahagi yun sa pagkakataon na kung saan ay pinapayagan tayo ng simbahan. Pero yun, no? Kaya nagkakaroon ng annulment ay mayroong defekto doon sa bago pa man din magsimula yung kasal. Yun ang ibig sabihin ng annulment. Yung divorce, ano yung divorce? Legal na kayo ay kasal. Kaya lamang, dahil na pagkasunduan ninyo na ayaw nyo na sa bawat isa, pinagwawalang visa yun na yun. Hindi yung pinapayagan ng simbahan ng divorce. No?
Bahagi ho yung kahit na sa history ng simbahan. Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng Anglican Church? Kasi hindi pumayag ang simbahan na ikasal ay i-divorce ni King Henry VIII, yung kanyang asawa, at magpakasal sa bago. Kaya gumawa ng sariling simbahan ang mga, kung tawagin natin ay mga British, at tinawag itong Anglican Church, na kung tawagin sa USA, Presbyterian. So bahagi yun. Kaya for millennia, ay bahagi na ipinapahalagahan ng simbahan ang kasal. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Sino lang ang pwedeng kasal? Babae at lalaki. Hindi pwedeng dalawang lalaki. Hindi pwedeng dalawang babae. Bahagi o yun. E paano pwede mo ba kayong bakla at saka tomboy? Pwede. Babae at lalaki yun. Hindi pwedeng dalawang tomboy. Hindi pwedeng dalawang bakla. Ngunit bakla at tomboy. Pwede ikasal. Bakit? Babae at lalaki. Yun na napakinggan natin. Nilikha ng Diyos mula pa na muna ang babae at lalaki. Bakit? Kasi hindi lang ang pagmamahalan. Yung elemento ng buhay ng asawa, mahalaga yung pagmamahalan. Makita natin na iyon ay isa sa mga pamantayan ng buhay ng asawa na kayo ay nagmamahalan. Bahagi yun, hindi ngayon so far sa atin, hindi na uso yung forced marriage. Hindi kaya ay yung tinatawag natin na pinagkasundo ng mga magulang. Pero even before, maliwanag natin pagmamahalan. Pero ano pa yung isa? Pagkakaroon ng mga anak. Pwede bang magkaroon ng anak ang dalawang lalaki? Pwede bang magkaroon ng anak ang dalawang babae? So bahagi ho. Ay siguro, Father, pwede naman yun. Magkakaroon ng vitro fertilization. Pero hindi yun ang tatay. Kasi bahagi. At kung parehong lalaki, hindi kukuha ka ng surrogate mother. Kung yun ay dalawang babae, hindi kukuha ka na kung tawagin natin ay sperm donor. Hindi naman yung babae. Wala namang sperm yung babae. Kaya, pagkakataon na makita ko natin, yun na ang pwede ikasal. Isang babae at isang lalaki. Pagkakataon na pinapamantayan ng simbahan, kahit sa among simbahan, basta katolikong simbahan, sa among salot ng daigdig, ay makita ko natin. Kaya, higit na pahalagahan yung sakramento ng kasal. No? Kasi bakit? Yun ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos natin na mamayanig sa loob ng pamilya. Sa loob ng pamilya. Doon higit na makikita yung bunga ng pagmamahalan. Each and every one of us is a fruit of love. Sana makita natin ang bunga ko ng pag-ibig ng aking mga magulang na Diyos. Bahagi ko yun. Pagkakataon ang usahan ay makita natin na higit na mapahalaga at hindi usahan na maibaliwala kahit na sa gitna ng makabago namin kapanahonan. At yung pagpapahalaga sa atin sa pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. Sabagat mahirap po kapag binayagan natin ang divorce na mapapangalagaan ng maayos ang mga anak. Ay mas mahirap. Sino higit na mga ngalaga sa mga anak? Tulad nga po na yung pinamanin sa ating Ebanghelyo ngayon, ang sino mang tumangkang sa isa sa maliit na batang ito ay siyang paghaharian ng Diyos.
at pinalagaan ito, lalo-lalo na yung mismong kadugo. Napakahirap mo ng sitwasyon. Bagaman, hindi imposible na pangalagaan mo yung hindi mo kadugo. Kaya lamang, masigit na mapangalagaan mo kapag yung kadugo. Kasi kapag oras na mag-divorce yung mag-asawa, hatiin pati anak. Hatiin pati yung anak. At ano yung kalimitan na nakikita natin? Hindi na mapunta sa nanay, mapunta sa tatay. Kapag mag-asawa uli, kasi kaya nagkakaroon ng divorce para saan? For a marriage. Hindi ka naman nagkakaroon ng divorce Kasi sabi nga ng iba gusto ko lang himula dyan kasi walang iya yung asawa ko. Meron naman tayong legal separation. Pero kaya pinupusto ang divorce ay for a marriage. Pero kapag nag-remarry yung babae o yung lalaki, ang ano na sino na displace? Yung mga anak na displace. Pwede sabihin natin na madala noong nanay o tatay sa pangalawa nilang kanilang pangalawang pamilya, yung kanilang mga anak. Pero most of the time, naiiwanan sa mga lolo at mga lola. Bahagi yun. Paano pa nilang mararanasan yung pagmamahal ng magulang? Bahagi yun doon. Kasi nandun sila sa mga lolo at lola. Iba pa rin yung pagmamahal ng mga magulang. Pero yun ang ipanalangin natin. Kaya nga, ano yung mga hamon na pinamamani ko sa atin? Ay di sa mga mag-aasawa, nakalimutan sinasabi ko sa kinakasal, sana maging maliwanag yung papasok sa buhay ng asawa natin. Na kayo papasok sa buhay ng may asawa sapagkat ito yung taong ibinigay sa inyo ng Diyos na makakasama ninyo habang buhay. Para makasama ninyo upang sabihin natin ay higit na pakinabangan ng kanyang pagliligtas. Kasi yun sabi mo nga yung kantang bigay ka sa akin ng Diyos ay dapat ay inyong saliwain sa inyong buhay may asawa. Pangalawa, pagkakataon na kung saan ay patuloy natin bigyan na higit na pagkakahalaga. Yung patuloy na pagninilay sa mga papasok sa buhay may asawa. Na nawa ay higit nilang mapahalagahan yung buhay na kanilang tinatahak sa pagkakaguyod ng pamilya. At ano yung bahalaga rito? Pagbibigay ng sarili. Pagbibigay ng sarili. Dito higit na makikita natin yung alin. Yung pag-ibig in flesh. Yung pag-ibig na naging makita natin na pinagsasaluhan ng mag-asawa sa pangangalaga ng kanilang mga anak. At dito higit na makikita natin sa loob mismo ng pagkataguyod ng pamilyang Kristiyano. Higit na mapangalagaan kapag sila ay nagsama habang sila ay nabubuhay. Kaya ipanalangin natin sa harapan ng Panginoon kapag nawa ay higit natin pasalamatan ang biyaya na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang kahalagahan ng sakramento ng kasal at sa pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano.